Kailan pa ito nagsimula at saka paano ito na-conceptualize ng isang Randy Balaguer? Ako, salamat po for having us here sa Bangon Bayan with Mon. Salamat po sa bumubuo ng inyong programa, Sir Mon. Salamat din sa 92.3 True FM para sa pagkakataong ito. And to answer your question po, nagsimula ang 16 Cent Coffee, to be exact, August 8, 2021. Kalagitnaan po ito ng pandemic. Oo. O paano nagsimula yun? Nasa event industry po kami, dahil nga pandemic, hindi po kami makapag-event. So, nag-isip muna kami magkakaibigan. Actually, sa ngayon, apat kaming may-ari nito. Si Daryl Bautista, si Vincent C. at saka si Marky Valencia. Kaming apat yung nagtutulong-tulong. So, when we started, nag-isip kami, ano kaya yung magandang pangalan ng coffee shop? Sabi namin, tingin tayo sa Google. So when we found out, nakita namin 16th century pala nagsimula na i-market. Wow! May history may research. Sa ikalabing-anim na siglo pala, sinimulang i-market ang kape. So sabi namin, kung ganon, tawagin na lang natin yung coffee shop natin na 16th Cent Coffee. Okay, wow, may trivia pa no para sa mga iinom ng kape mga pa. Oh, yun pala yun Yung ibig sabihin noon. 16th century pala unang minarket ng kape. Pero yung venue, sir, maganda yung lugar kung saan naroon ang 16th Cent Coffee. Paano napili po yung lugar? Initially nasa Tagaytay kami. Pero ngayon after the pandemic, lumipat na kami ng Silang Cavite. Nasa loob kami ng IIRR. It's at the kilometer 39 kasi siya. Kilometer 39 ng Aguinaldo Highway, Silang Cavite. It's a 50-hectare ecotourism destination. So at literal na forest po yung surroundings ng 16 Cent Coffee. Kaya sakto nga mala aesthetic talaga no? Yung venue at saka yung pag-iinom mo ng kape dyan sa area kung saan located itong 16 Cent Coffee. Pero sir, sabi mo nga, you started this business during the pandemic time na kung saan talagang, naku mga kapatid, isa po sa mga labis na naapektuhan po talaga ng pagsasara ng mga negosyo and all, etong events industry kung saan nagtatrabaho si Sir Randy. O ngayon na nagbabalik naman na, bakit natuloy pa rin, no? At talagang paano pinagsumikapan ng inyong grupo na hindi na ihinto itong 16 Cent Coffee? Oo, so napagkasunduan namin na ituloy na lang. Tuloy-tuloy na lang yung kapihan sa 16 Cent Coffee. Pero dahil nga nagbalik na yung event industry, pwede na ulit ng corporate and social events, inisip namin paano tayo magtutuloy-tuloy sa negosyo. So nagkaroon kami ng mga coffee bar. Ibinibenta namin to sa mga social and corporate events. So kung merong kasalan o kaya party or celebration, dadalhin namin yung coffee bar dun sa kung nasaan man kayo nagtitipon-tipon para isa-serve namin yung kape. May mga coffee bars na po, mga mobile bars no na pangkape ay usong-uso na nga talaga yan no sa mga events. So sakto para nakadagdag pa ng option yung mga magkakaroon ng event na meron silang ganyang klaseng supplier na rin na ini-offer na po ng inyong grupo. Pero paano nyo napagpatuloy yun? Kasi syempre coffee shop, tapos pandemic, close pa po lahat nun, no? I mean, paano nyo napagsumikapan yan, Sir Randy? Nagkaroon syempre ng batas ang ating pamahalaan na kapag nasa cluster ka ng food business, papayagan kang magbukas kasi syempre kailangan natin kumain, kailangan natin uminom. So medyo maluwag yung restrictions kapag ka food business. Yun nga lang, syempre susunod ka sa protocol, susunod ka sa health protocols na kailangan naka-face mask. Dati nga naka-face shield pa. Oo. Tapos kailangan fully vaccinated lahat with booster. Tapos syempre yung extra health protocols sinusunod yon para ligtas ang staff, ligtas ang crew, ligtas ang customers.
Tama. Medyo ano lang po talaga, matrabaho at talagang susunod ka no sa sistema o sa batas nga po in particular. Pero wala gagawin mo ang lahat, kumita lang. Kasi nga, well, malayong-malayo po ang kita nila noon no nung event industry sa pagsisimula pa lang ng negosyo. Imagine on the spot nagsimula ng negosyo dahil nga po sa pangyayari ng pandemya. Pero kanina pa kami nagpapakita ng ilang mga pagkain, inumin, ano-ano ba ang aasahan dyan sa 16 cent coffee at parang naglalaway na ho ang mga nanonood nakikinig ngayon, sir. Opo, ang 16 cent coffee ay nag-offer ng hot and cold coffee, frap, smoothies, breads, pastas, and burgers. So, very basic lang naman. Ito yung mga pagkain na gugustuhin mong tikman kapag nagkakape ka. Kasi syempre, kapag pupunta ka sa coffee shop or nasa coffee bar ka, hindi lang naman kape or hindi lang naman gusto mong uminom. Baka magugutom ka din or mag-crave ka sa ibang mga lasa. So, sinamahan na namin siya ng breads, pastas, burgers, ganyan. Wow. Perfect kasama ang kape. Kompleto, no? Pero yung kape, sikat ng Cavite sa kape. Bakit kailangan tikman yung kape ng 16 cent coffee, Sir Randy? Well, kailangan yung masubukan ng 16 cent coffee kasi tinutulungan natin yung mga coffee growers. Nice. Local coffee growers dito sa Cavite at sa Batangas. Sa kanila kasi kami kumukuha ng coffee beans. Uy, good. Kaya sigurado na tumutulong tayo sa industriya ng kapihan dito sa bansa natin. Oy, Plus the fact na gumagamit kami ng machines para siguradong ma-extract yung pinakamasarap na klase ng kape mula sa mga beans na pinagkukunan natin. Nakakatuwa naman. Bukod po mga kapatid sa pagnenegosyo, itong si Sir Randy Balaguer, idolo po namin yan pagdating sa events hosting. O paano naman ngayon? Paano ba nagsimula sa events hosting itong si Sir Randy? Medyo matagal na to, Sir Mon. 2002 nung nagsimula ako sa event hosting. Oh. Social events to, no? So mga kasal, mga debut, mga celebrations, family occasions, ganyan. Nagsimula dito sa Tagaytay City, tapos nakakarating na rin paminsan-minsan sa Manila, tapos corporate events. Ginamit ko na din yung kakayanan, yung skill, yung talent na pahiram ng Panginoon para maipagpatuloy yung pagkakakitaan. Kasi nga, dahil business o negosyo ang pinag-uusapan natin, kailangan gagamitin mo yung kakayanan mo para patuloy yung cash flow para sa'yo at sa pamilya mo. Kumbaga, yung ganitong klaseng gift, no? Yung gift nga po ni Sir Randy in terms of events hosting, yan po yung ginagamit niyang pagkakakitaan. Ano lang masasabi mo, sir? Kasi syempre yun nga, dahil nga hosting, wala nang masyadong gamit na kailangan dyan, no? Pero yung iba malagi siya sabi, uy, okay na, libre na siguro yan, no? Wala nang bayad. Yung mga kakilala, no? Anong lang pong reaksyon ng mga event industry dito? Lalo sa hosting, kasi yun yung madalas nagiging problema eh. Kahit po sa mga photographer or sa mga artist, yan yung mga madalas na parang natitake for granted. Oo. Kailangan lang mag-i-invest ka sa sarili mo, no? Patuloy yung pag-i-evolve. Kailangan lang patuloy yung knowledge at saka yung experience. Kasi sa bawat event naman na gagawin mo, mayroon kang matututunan, meron kang bagong gagawin. So, in terms of event hosting, kailangan lang naman na mahal mo yung ginagawa mo, tapos nag-i-invest ka sa damit, sa suot, sa sapatos, tapos nag-i-invest ka rin sa relasyon mo with your coworkers. Kasi we work as a team. Kailangan yung flow ng program would be perfectly nice for the guests or for the audience. At mangyayari lang yon kapag maayos yung work relationship mo with your teammates. Tama. Saka siguro mga kapatid, kahit kakilala, kaibigan po ninyo, yung events host, abay, bigyan nyo naman po ng something. Huwag naman pong libre, no? Kasi nga, syempre, ano po yan eh, maglalaan ng oras, no? O kaya, syempre yun, sabi na nga ni Sir Randy, magpe-prepare, may damit na maayos, at saka aayusin ng programa. Hindi naman pwedeng libre na lahat palagi. Kasi nga, syempre, parang ano rin po yan, kung kayo po yung naglaan ng pondo para sa pagkain, sa venue, ganun din po sa mga nag-host. Diba?
Di ba, sir? Oo, kasi the client is paying for the skill. Yeah, they're paying for your experience. They're paying kasi professional mong gagawin yung trabaho. Yan, nako, galing na po yan sa isang professional events host. Sir, ayan, bukod po muna dyan sa negosyo, unahin ko na kagad. Pwede bang pwede bang mag-inquire sa'yo kung sakali may mga gustong mag-events, no? Ano bang mga services na may offer ni Sir Randy Balaguer? Alam niyo ho bang nag-voice over din po ito sa mga TV network, itong si Sir Randy Balaguer? Ganun ho kahusay yan. Paano ba yung mga pwede mong ma-offer sa kanila kung sakaling nangangailangan nga sila ng host na professional? Ayun, so bukod po sa 16 Cent Coffee, coffee shop po namin dito sa Kilometer 39 Aguinaldo Highway, Silang Cavite, bukod po sa 16 Cent Coffee Bar na pwede naming dalhin sa inyong mga social and corporate events, ako po ay professional voice-over talent and event host din po. You can contact me via Facebook Messenger, Randy Balaguer, pakihanap lang po. Ganon din sa Twitter, sa Instagram, tsaka sa TikTok, at Randy Voiceover. Yun po, mayroon po kaming team na event professionals, event planners, event coordinators. So kung ano man yung kailangan mo para sa pinaghahandaan mong malaking araw ng iyong buhay, sabi nga nila, for any corporate and social events, kontakin nyo lang kami and we'll be able to provide you the most trusted, the most reliable event supplier, especially here sa Upland, Cavite, or yung tinatawag nilang Tagaytay City, the wedding capital of the country. Pwede rin kami pumunta sa inyo dyan sa Metro Manila at sa iba pang panig ng bansa. Tama. Kontakin lang si Sir Randy. Sir, panghuli na lamang, syempre, yung mga natatakam na nga dito, ang dami nagko-comment sina Jojo Tuazon Cruz, saan daw ba makikita yan? Ma-available na daw ba yung 16 Cent Coffee na yan? At saka paano ba makokontak itong 16 Cent Coffee? Please, invite everyone na tangkilikin ng inyong kape at yung magandang venue dyan sa Silang. Opo, iniimbitahan po namin kayo na tikman ang kape ng 16 Cent Coffee. Nandito po kami sa Kilometer 39 Aguinaldo Highway, Silang Cavite. Pwede po tayong mag-usap online. Nasa Facebook po kami at saka sa Instagram. Hanapin nyo lang po 16 Cent Coffee. And we'll be able to deal with you. Mag-usap po tayo, pag-usapan natin kung paano namin madadala ang kape sa inyong mga corporate and social events. Maraming salamat, Sir Mon. Mabuhay ka. Salamat po sa lahat ng bumubuo ng Bangon Bayan with Mon.